Ganito ang paraan ng pagbabawas ng relo. Halimbawa ay alamin natin kung ilang piraso ang ating ibabawas. Ang unang gagawin natin ay nakasuot yung relo sa braso. Ngayon, tutupiin natin kung ilan ba ang pwedeng ibawas. Pag ito po ibabawas natin dito ay mga subukan natin guys. Dapat dito po guys dalawa. Para medyo maluwag ng konti ay isa na lang po. Ngayon, ang ano natin, saan natin po pwede siyang bawasan. Di pa po nakaganyan po siya, naka-straight po siya. Straight, pantay na pantay po siya. Ngayon kapag nakatabingi po siyang paganyan, babawasan, halimbawa po yung relo ng may-ari ay nakaganito po ang itsura, ito po yung lock, dito po natin babawasan. Pero kung pantay naman po siya, kahit saan mo po dyan, isa lang naman po. Pero kung dalawa, ito yung isa at dito yung isa, ganito natin babawasan guys. Panoorin nyo po. Panoorin nyo pong maigi guys. Itong relo to magandang relo to, stainless steel, isa sa paborito ko pong relo. Mamaya po pakita ko po sa inyo kung anong pangalan ng relo to. Antabayanan nyo po yung video ito. Ngayon, kapag ang pagbabawas po ng relo ay ganito po yan. Halimbawa po, isipatin nyo po rito kung saan yung parang yung pin niya may biyak. Pero kung yun yung may biyak po siya, doon natin palalabasin yung pin. Pero kapag doon sa wala po, ito lubog po. Ibig sabihin, dito natin susungkit yan tutusukin para dito po lumabas sa baba. Kapag may arrow, sundan nyo lang po yung arrow. Guys, ang pagbabawas ng relo dito sa kahoy. Halimbawa po, ganito. Panoorin nyo po guys, ito kasi tiles po yan. Di natin kailangan yung pagdadaganan sa kanya. Yung pagdadaganan po ay kahoy. Tapos alalin nyo po. Ganito lang po guys. Guys, kasi kapag kahoy po yung pinagdadaganan po ay pwede pong may iwan po yung pin dun sa kahoy. Hindi po siya para po siya lumabas. Ayan na nga po. Then next po natin, wala pong cut yung video nito guys. Ngayon, bali dahil isa ang ibabawas ko, dito tayo. Hawakan, ganyan po yung position pag nagbabawas. Hawakan nyo po yung ulo para yung pinakakaha ng relo para hindi po siya magagasgasan. Yan guys, halimbawa po ay ganyan po guys, konting-konti lang ang lumabas. Gamitan nyo po ng nail cutter, yung hindi na nagagamit ng nail cutter, tapos hilain nyo ganon. Ganon po, nabawasan na po natin ng isang piraso. Then next, gaganyan na po natin siya, papasok natin. Tapos pasok natin itong dulong to, wala po siyang biak. Nandito po yung medyo makapal yung dulong to, ibig sabihin yun yung maglalak to sa butas dahil sisikip po yan. Ito yung mas manipis ditong dulo, yun yung una natin papasok. Yan. Tapos pag pinasok na natin guys, yung dulo nito dahil sa makapal, yan po yung maglalak sa butas ng bracelet ng relo. Tapos diinan natin. Pwede nyo pang sapinan to ng plastic guys. Ito dito sa magkabilang para iwas gasgas. Ito dahil tinuturo ko po sa inyo. Itigan nyo pong maigi. Ganyan lang po siya. Halimbawa guys, ang relo nyo ay wala po siyang mga lock na ganito. Sagad na po siyang nabawasan. Ang style po dun ay tanggalin dito po. Halimbawa yung ganito guys, pag nagbabawas ng relo, dito po siya. Kailangan meron kayong part na sobrang manipis na minipis. Kaya yung mga tinuro ko sa video ko, sa unang video, sa mga pangunahing kagamitan sa pagre-repair ng relo o pagbawas ng relo, ito po, dito po siya. Isisingit mo po itong nipis na to dito. Para kapag tutulak itong bracelet na to, bali luluwa po yan, lalabas, tapos yung lock niya nakalak dito sa part. Kapag wala na po siyang yung tirang tinutusok dito, gano'n lang po yan, lalo na kapag sagad na.
Itong rilong to guys, ito po siya. Ito po yun. Tignan nyo po, ito ay stainless steel, big size. Tapos ang pangalan po na ito ay Taguer. Tatanong nyo po sa akin kung original po ba yan. Ano lang po ito, ano siya, Japan lang po yung machine niya. Hindi po siya totally yung pinaka-original na Taguer. Pero ano po siya, magandang klase. Di battery po siya na hindi po siya maghihinto-hinto. Talagang akma po yung oras. Talagang tama po. Iyan po siya, Taguer na di battery. Japan po yung machine, stainless steel. Magandang klase, big size, pati bracelet stainless. Kasi pag stainless guys, ano siya hindi siya kinakalawang, matibay, tsaka maganda guys. Ito po yan. Ito po yung tinuro ko sa inyo kung paano bawasan guys. Check natin kung isusuot ko kung okay na ba. Kung sakto lang po ba sa akin. Ayan guys. Ayan siya. Diba? Sakto lang guys. Diba? Nagbawas tayo ng isang piraso. Sakto lang. Hindi sa sobrang luwag na kapag lalawlaw. Okay na po siya. Saktong-sakto lang. So ganun po yan. Ganun po ang pagbabawas ng bracelet ng relo. Marami pong iba-iba ang bracelet ng relo. Kaya ito lang guys. Panoorin niyo pong maigi yung video ko. Ganito lang po guys. Thank you very much.